Hi guys! It's 8:48 in the morning, Friday, October 17. First time namin ni Harper gagamit ng MAS trip. Nakakuha kami ng approval sa kanyang ENT. So, pupunta kami ngayon ng city. Okay. Meron kaming makeshift na stroller na pwede sa MAS trip na to dahil car seat siya na pinatong lang siya sa parang push ano tawag dito? Basta Britax yung brand niya, ilalagay ko na lang yung picture sa baba. Britax yung brand niya nung pinagpapatungan. Tapos meron kaming Graco na car seat na binili namin talaga specifically para sa araw na to. Dahil nga, first time namin gagamit ng MAS trip. First time din namin gagamitin lahat ng equipment niya ngayon. Okay, samahan nyo kami. Tingnan nyo kung gaano ka hectic magbitbit ng batang disabled. Ay, iba pala lahat. Sinet up ko na to na iba lang kasi kumapal yung suot niya. Ay. Ang pick-up time namin is 9 AM. It's already 8:50. Meron ako 10 minutes to learn kung paano i-strap into dun sa car ng rear facing. Pero, papakita ko sa inyo kung ano itsura. Wait lang. Bakit ganun? Wala ka ba sa gitna? Wala nga. Okay, pakita ko sa inyo guys. So, yan siya. Car seat. Tapos, meron lang siyang Britax na pinapatungan. Tapos, susuot ko na sa kanya yung shoes niya. Wait lang guys. Kasi baka dumating na meron pa kami susuot na SMO. Left. Wala. Ay. Kumapal yung kanyang suot. So, hindi okay to. Hindi okay mag-SMO ngayon. Kumapal yung suot niya. Kasi meron siyang dalawang socks. So, mag-shoes ka lang, love. Alam mo, hindi talaga pwede. Sabihin ko na lang sa daddy. Hindi niya masusuot yung shoes niya na to kasi wala siyang SMO. Wala siyang SMO. Tapos, wala siyang SMO. Tapos, sobrang laki niyan. Size 6 lang siya. Pero pag may SMO, size 9 yung pinapasuot. Okay. HR, number yung pati now. Malamig na. Alexa, what's the weather? 50. Oh, episode na. Yeah. Okay. So, ito yung aming bag. Mabigat to. Puro liquids laman. Tapos yan na si Harper. Ito yung shoes niya. Yan. Hintayin ko lang yung driver. Tumawag. Mamaya ulit. Guys, pakita ko lang sa inyo kung ano yung magiging itsura namin. Paano ba? Diyan. Ay, hindi kita. Pero ito siya. Kita niya. Ayan na. So, bale, ang mangyayari, ititilt ko to. Tapos, yan. Kaya yung kanyang stroller ngayon. Kaya lahat ng bigat ngayon nandito dahil wala tayong pouch. Di gaya kapag meron tayo ng stroller. Yun lang. Okay, may ulit. Yes. Yes. Okay. Okay, 0-4. Thank you. Ito na siya guys. Ayusin lang namin si Harper tapos sakay na kami. Yun lang. Laters.
Hi! We got here early. Nakarating kami yung 10:30. So, 11 o'clock yung appointment. Oh, I know. I know. Okay. Lamig. Wow. Okay. 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 Check natin ang phone. Wala, bakit bukas ang ating flashlight? Okay. Ay. Sweet 100. Okay. Well, mamaya na lang ulit, guys. Kasi, syempre, HIPAA. You know, HIPAA things. Hi! Opa! Oops! Hi, guys. Tapos na yung appointment. Hindi naman pala kami kailangan pumunta. Parang na-double book lang or something. So, punta muna kami Taco Bell. Kakain ako ng gutom na ako. And kakain din. Orderan ko siya ng chicken quesadilla. Tapos ako yung kukuha ng tacos. Ayan. See you later. Tanggalin na natin si Batotong girls. Uy!
Hi guys. Okay. Okay, so we're back. Galing sa aming appointment sa city. Ang binook namin na service ay galing sa Medicaid kasi denied yung application namin sa Access a Ride. Pero itatry pa rin namin na i-contest yung aming application sa Access a Ride. Kasi ang Medicaid, kaya siya merong, kaya siya approved sa MAS trips dahil ang Medicaid ni Harper ay managed care. So, dahil meron siyang disability, managed care yung Medicaid niya, hindi siya yung ordinary na Medicaid. And as long as meron kaming pre-approval, so ang area namin ay ang doctors niya ay out of the area. So, nung binubook ko yung mga appointment niya, hindi lang yung trip for today, meron din siyang mga upcoming appointments. So, next week and next month, nag-prompt yung system ng MAS na kailangan kong ipa-fill out ng form yung kanyang mga doctors. Ang tawag sa form ay Form 2020 kasi out of the area yung yung Manhattan ay out of the area sa kung nasaan kami. So, kinailangan namin magpa-fill out ng Form 2020 sa mga doctors niya bago kami nakapag-book ng mga trips niya. Ngayon, i-rate natin, Harper, yung ating trip ngayong araw. Sobrang saya. Sobrang saya talaga. Yung papunta namin, ang binigay sa amin Corolla. So, yun yung sasakyan namin ngayon, Corolla. So, medyo yung itsura niya, hindi siya ganun kakomportable kasi medyo cramped siya. Hindi dahil cramped yung Corolla, pero yung itsura ng car seat niya kanina, parang hirap na hirap siya dun. Tapos siguro dahil hindi lang maayos yung pagkalagay ko, kaya ganun. Pero yung pagkabit ko nung car seat, mabilis lang. Huy! Girly! Sige. Ang matagal lang talaga is yung pag-set up, pero yung pagkabit nung hooks, madali lang naman. Basta alam mo kung nasan yung hooks. Yung pabalik namin dito sa bahay, ang binigay sa amin ay Pacifica, na na-enjoy niya ng sobra. Paano kasi nung nirecline ni kuya yung upuan, sobrang haba ng legroom niya. So, ganyan na ganyan siya. Talagang banat na banat ang mga buto, hindi siya irritable. Kung antok lang din siya kanina nung nasa Corolla. Pero hindi siya irritable nung pauwi kami ng bahay. Tapos, sobrang convenient. Salamat dun sa nag-book sa amin, sa pagtulong. And, ayun, happy kami. Basta sana lang, may ina-applyan pa kaming dalawa, yung AAR nga, tatry pa rin namin na ilaban, nabigyan kami ng AAR para, ang Medicaid kasi para lang sa mga, medical appointment. So, kung pupunta kami somewhere else, na wala yung sasakyan namin, na kaming dalawa lang, wala yung asawa ko, hindi pwede yung MAS. Kailangan sa doctor's appointment lang talaga siya. Tapos, yung isa pa namin ina-applyan is yung IDEP. So, MTA IDEP. Congestion rate zone yun na exemption. Yung charge sa congestion area exemption yun, Harper. Na-deny din kami for some reason dahil basta hindi daw kami eligible. So, ilalaban ko yun sa Thursday. Ayun guys, sobrang saya namin kasi sobrang komportable ng lahat. And para sa akin, itong MAS, kumpara mo sa AAR, sobra kaming ngarag. Hindi naman ngarag dahil hindi komportable yung sasakyan. Ngarag lang kami kasi meron silang sinabing pick up time, meron silang sinabi na oras nila na nasusunduin kami. Tapos isang oras nang nakalipas, hindi pa rin dumarating yung driver. Unlike ito, ang pick up time ko kanina papunta is 9 o'clock. Nagtawag na agad yung HR luxury na mag-handle ng trip namin by 9 o'clock. Tinanong ako, are you ready? Tapos sabi ko, yeah, I'm ready. Tapos 3 minutes, siguro mga 8 minutes after, nandiyan na yung pick up. Noon, yung sa Access a Ride, parang yung papunta dun sa, ano kasing tawag dun? Assessment center nila. 30 minutes pa or 45 minutes late yung papunta namin, yung pick up. Tapos yung pauwi, 1 hour late. Ito, ang pick up namin pauwi, 1 p.m. Maaga kaming natapos, nakakain pa ako. Hindi siya kumain, nakakain pa ako. Tapos yung kinainan ko pa malayo dun sa sa hospital. So 12:40 tumawag ako, after 3 minutes nandiyan na yung driver. Tapos ang nabigay pa sa akin Pacifica. Nahirapan lang akong hanapin kung saan ko ikakawit. Pero meron naman pala, may latch doon. Parang yung una pa seatbelt pa yung ilalagay, tapos hindi naglalak kahit kilain kong itagtag kung ganun yung yung seatbelt. 'Di ba usually yun yung safety feature na pag in case na merong crash, pag ginanan mo maglalak ka, 'di ba? Ganon. Yun, naglalak siya, tapos pag nilet go mo, wala na. Kaya kailangan mo talaga hanapin kung saan mo i-hook. And guys, SKL, maganda yung gray ko,
Although, hindi siya sing ganda ng aming car seat talaga, no? Syempre naman, naiikot-ikot yung car seat na yun. Pero, okay siya dahil padded talaga. Talagang padded. Ang gusto ng daddy ni Harper. Padded ang kanyang, car seat ng malala. Para komportable siya. So, yun. Maganda yung, okay lang yung, yung Britax. Kaya ko pinili yon out of yung cheaper options kasi yung Britax yung merong kawitan nung sa likod ng car seat, siya yung may kawitan nung para dun sa kinakawit talaga dun sa loob ng sasakyan. Meron talaga siya nun. Pakita ko nga, no? Ipakita ko na lang. So, meron siya nun. Okay ka lang? Uy. 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 Uy, uy, uy. Uy. Nag-seizure. So, meron siya nun. Ano ba yan? Unlike yung mga universal lang na hindi talaga siya pang car seat. Yung parang lang siya, ano matawag sa kanya kasi? Push cart na pwede mong gamitin sa kahit hindi lang sa car seat. May mga strap-strap pa, isa-strap-strap mo pa siya, iisipin mo pa yun, ang dami-dami mo ng bitbit, tapos siya pang iisipin mo, ito okay na. Kasi, yun lang, alam mo na kung saan mo ilalagay, kasi ito yung kawitan nung sa gilid, ito yung kawitan nung sa likod, so, yun talaga. Okay siya. Kung i-rate ko yung Britax, sabihin ko sa inyo, 4 stars. Okay siya. Mahal kasi siya. Kaya 4 stars lang. Pero kung mura yun, 5 stars. Tapos yung Graco, videohan ko din yung Graco. Okay siya. Ang pinagpipilian kasi namin is safety first. Ano yung brand nung isa? Safety first, Graco. At saka, ano nga yung isa? Baby Trend. Baby Trend ata. Baby Trend. Yung tatak ng isa. Safety first, Baby Trend, and Graco. Mas mura ng $50 yung safety first. Pero, hindi siya yung pag nire-recline mo, yung merong pinipindot. Ano lang siya yung mismong car seat, igaganon-ganon mo. Ikaw yung magmamano-mano ng ayos para ma-recline. Pero thinking about it, sana pala. Yun na lang, kasi hirap na hirap din ako kanina naman dun sa Graco. Kasi yung kanyang adjuster, nandun sa may ilalim ng gitna ng legs ni Harper. Nahirapan din ako kasi nandun kasi siya sa loob ng car seat. Hindi ko na siya tinanggal nung binubuhat ko siya. So, nasa loob siya ng car seat. So, syempre, mabigat siya. Pag pinindot ko yung yung adjuster, hihiga siyang ganun. So, mahirap siyang kontrolin pag may baby sa loob. Hindi mo kasi talaga dapat ganun. Pero wala tayong choice. Dahil nga, kailangan nakaset up na siya doon. Dahil walang kwenta rin kung buhat ko siya, may bubuhatin akong car seat, tapos ilalagay ko car seat, tapos ilalagay ko siya. Hindi ko yun kaya. Kaya nga tayo nagkuha ng yung ganong contraption para bubuhatin ko na lang yung car seat at siya. Tapos iloload ko sa sasakyan. So, yung Graco, padded siya, yes. Komportable siyang tignan doon, yes. Ang maximum capacity nung car seat is 140 pounds. So, ang promise nung car seat is you can use it up to 10 years. So, hanggang mag 10 years old, kaya daw yun. Kayang gamitin yung car seat na yun. Nagsi-seizure siya. So, 149 something siya. Mabilis siyang na-deliver kasi one day lang na-deliver na siya the next day. 4.5 stars ang Graco sa akin. Kasi, yung kanyang yung position ng kanyang adjuster ng recline lang yung ayoko. Doon ako nahirapan. Yung sa even flow kasi namin nasa likod yung adjuster ng ng recline. O di ba isipin niyo kung sa likod yun napaka-accessible di ba sa parents, hindi mo na kailangan magganong-ganon sa ilalim ng upuan ng bata para lang mag-change ng recline. So, ang trip namin ngayon ay 5 stars kasi first of all, libre. Pangalawa, komportable siya. Pangatlo, safe siya. Hindi siya yung pag-aakit kami ng bus kasi syempre buhat ko siya. Ganyan yan. Pag nag-seizure pa yan, mamaya maumpog yung ulo niya. So, happy. Happy si Harper. Hindi siya stressed. Hindi 2 hours and 30 minutes ang biyahe namin. Mga 1 hour and 30 minutes. Nabawasan ng 1 hour. Kaya, thank you, Medicaid. Thank you, New York. Sabi mo, thank you, Medicaid. Thank you, New York. Okay, bye. Okay, guys. So, ito yung sinasabi ko. Ito yung sa Graco. Andito sa ilalim yung kanyang adjustan. Diba? Ang hirap. Mahirap siya i-access. Tapos, ang mo is ganyan. Diba? Tsaka mo siya ma-adjust. Rear facing kasi si Harper sa sasakyan na yun. Hindi siya forward facing. So, mahirap siya dahil pag masikip, lalo nung Corolla kanina, ang hirap ipasok. Tapos, isipin nyo may mabigat na bata, yung legs niya, pagalaw-galaw ng ganun. So, mahirap siya kaninang iayos. Unlike yung sa even flow namin, nandito sa likod yung adjuster. So, pag ginanon mo siya, pwede mo na siyang ganon-ganon. Parang, kumbaga, easy yung pag-maneuver ng recline feature ng even flow ni Harper. Pero mahal na kasi yun. Mahal naman kasi yun. Ito, 100 something lang. Ito, yung Britax. Britax, hindi Brita. Kung Brita man yung sinabi ko kanina, mali yan. Britax yan. So, Britax. Ito yung sinasabi ko, guys. Oh, tingnan nyo. Ito yung sa nilalagay sa sasakyan, yung ipang-secure mo sa sasakyan. Meron siya talagang designated na hook. Ano hook? Designated na lalagyanan ng hook. So, one in each side. So,
Yan, tapos ito yung nilalagay pag forward facing yung car seat. Yan, di ba? Yung sa likod na part. Meron siya talagang hook na kakabitan mo dyan. So, sadyang pang car seat talaga tong Britax na to. Ang ano mo lang is, parang USPS person. Pag ganyan, parang mamang sorbeterong naglalako kapag tinutulak mo siya. Sabi ng asawa ko, sa harap may ilalagay si Harper kasi hindi ako kampante kung para siyang grade school trolley kung hihilain mo siya. So kanina, pag ganyan kami, para kaming sorbetero. Tapos lahat ng nakakasalubong namin, sabi, oh, wow! Kasi sabi nila, kawawa naman itong tao na to siguro, no? Ba't wala siyang pambili ng stroller? Bakit ang stroller niya ay car seat? Ganun siguro ang iniisip. Ito yung ginagamit namin dati. Pag bumibiyahe, mahirap. Kasi yung bus nga is 4 to 5 steps paakyat. Tapos, may bitbit kang batang, 30 pounds na malikot na nagsi-seizure, maya-maya. Tapos, may bitbit ka pang baby bag na pagkabigat kasi kailangan mo magbaon ng pagkain, kailangan mo magbaon ng mga annex-annex. So, hindi siya safe. Sa akin, mas lalong hindi siya safe dito. Kasi nga, si kalikot yan eh. Si kalikot yan eh. O siya na guys, sige na. Kami kikilos na. Bye! Halika. Tayo ay magsasabi ng bye-bye. Guys, nakalimutan namin magsabi ng bye-bye. Thank you so much for watching! Sana nangunguha kayo ng mga impormasyon. Uy, dali. Don't forget to like, share, and subscribe para makakuha kami ng van kay Harper. Pressure. Kasi gusto niya yung sinakyan naming van. Pero ako talaga yung gusto. Thank you guys! Bye! Marunong ka na bang babay? Ay, hindi pa. Okay, bye! Alikot.